Hello mga ka-EDOX! Heto na naman tayo sa panahon ng mga sama ng panahon ng mga bagyo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakabagong weather system na binabantayan ng pag-asa, ang Tropical Storm Krising. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin, ano nga ba ang tropical storm? Ito ay isang malakas na umiikot na sistema ng mga ulap at pagkulog at pagkidlat na nabubuo sa ibabaw ng mainit na tubig ng karagatan. Mas malakas ito kaysa sa tropical depression pero hindi pa kasing lakas ng isang typhoon. Nagdudulot ang mga tropical storm ng malakas na hangin at ulan na maaring magdulot ng baha at pagguho ng lupa, kaya mahalagang palagi tayong handa at alerto. Ang bago nating binabantayan ngayon ay si Krising, na nagsimula bilang low pressure area o LPA noong Hulyo 16. Mula sa pagiging mahinang sistema, unti-unti itong lumakas habang kumukuha ng enerhiya mula sa mainit na tubig ng karagatan. Sa umaga ng Biyernes, Hulyo 18, 2025, inihayag ng ating mga eksperto sa panahon sa pag-asa na opisyal na itong tropical storm. Ito ay paalala sa atin na mabilis magbago ang panahon. Ang pag-unawa kung paano nabubuo ang mga bagyo ay nakakatulong sa atin na maunawaan kung bakit kailangan nating seryosohin ang bawat weather advisory na inilalabas nila para sa ating kaligtasan. Kahapon, lalong lumakas ang Tropical Storm Krising habang papalapit ito sa Northern Luzon. Batay sa pinakahuling ulat na pinalabas kaninang 4 o'clock, ang sentro ng bagyo ay nakita 125 km west-northwest ng Calayan, Cagayan, 19.8 Dutch, 120.4 DE. Gumagalaw ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Matapos itong mag-cross kagabi sa Cagayan areas. Umabot na sa 85 km per hour ang lakas ng hangin nito malapit sa sentro, na may pagbugso hanggang 115 km per hour at central pressure na umaabot ng 985 hPa. Mas malakas ito kaysa sa mga naunang ulat na nagpapakita na patuloy na lumalakas si Krising. Ang paglakas ni Krising mula sa LPA patungo sa tropical storm ay isang natural na proseso na tinatawag na intensification. Ipinapakita nito na maganda ang kondisyon sa Philippine Sea para mabuo ang mga bagyo. Ang mainit na temperatura ng dagat at ang mahinang wind shear o pagkaiba sa direksyon ng hangin sa atmosfera ay nagpapahintulot sa bagyo na maging mas organisado at mas malakas. Dapat nating tandaan na habang papalapit ang bagyo sa kalupaan, mas kailangan nating maghanda para sa posibleng epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na sa mga lugar na direktang tatamaan. Magpapatuloy ang west-northwest na galaw ng Krising patungong southern China at posibleng lumabas ng PAR ngayong umaga o hapon. Inaasahang lalakas pa ito at maaring maging severe tropical storm ngayong araw. Dahil sa banta ng malakas na hangin ni Krising, nagtaas na ang pag-asa ng tropical cyclone wind signals sa iba't ibang lugar. Tropical Cyclone Wind Signal Number 2. Malakas ang hangin nito na may lead time ng babala na 24 oras. Umaabot ang lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 km per hour. Magdulot ito ng posibleng epekto na bahagya hanggang katamtamang banta sa buhay at ari-arian. Ito ang mga lugar na apektado sa Luzon. Ito ay ang Batanes, hilagang bahagi ng Cagayan, Santa Praxedis, Claveria, Sanchez Mira, Pamplona, Abulug, Ballesteros, Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Camalaniugan, Alacapan, Lalo, Lasam, Rizal, Stobniño, Gataran, Alcala, kasamang Babuyan Islands, Ilocos Norte, hilaga at gitnang bahagi ng Apayao, Kalanasan, Luna, Putol, Cabugora, Marcela, at hilagang silangang bahagi ng Abra, Tineg, Lagayan. Sa signal number 1 naman ang banta ng hangin ay malalakas na may lead time ng babala na 36 oras. Ang lakas ng hangin ay aabot ng 39 hanggang 61 km per hour. Ang posibleng epekto ay minimal hanggang bahagyang banta sa buhay at ari-arian. Ang mga lugar na apektado sa Luzon, ito ay ang nalalabing bahagi ng Cagayan, hilagang bahagi ng Isabela, Malig, Divilacan, Quirino, Gamu,
Ilagan City, Burgos, San Manuel, Roxas, San Mateo, Aurora, Luna, Cabatuan, Reyna Mercedes, Nagilian, San Maria, Sampao, Maconacon, Cabagan, Tumauini, Delfin Albano, Quezon Thomas. Nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Bakun, Mankayan, Bugias, Kibungan, Kabayan, Atok, Kapangan, Ilocos Sur, at hilagang bahagi ng La Union, Bangar, Sudipan, Luna, Bantol, San Gabriel, Bacnotan, lungsod ng San Fernando, San Juan, Baguli Bapangpanganib sa lupa. Sa lakas ng pag-ulan, tingnan lamang ang Weather Advisory number 15 para sa inaasahang pag-ulan dulot ng bagyong Krising at Habagat. Ito rin ay nagdudulot ng malalakas na hangin na maging babala ukol sa pangkalahatang banta ng bagyo sa isang lugar. Maaaring mas malakas ang hangin sa mga baybayin at kabundukang bahagi. Ang epekto naman ng habagat sa nalalabing bahagi ng bansa ay magdadala ng malalakas hanggang lakas na parang sa bagyo na hangin lalo sa mga sumusunod na lugar. Sa araw na ito, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Mimaropa, Visayas, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Isabela, La Union, Benguet, Abra, Zamboanga del Norte, Camiguin, Misamis Oriental at Occidental, Lanao del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Bukas naman, Metro Manila, Ilocos, Car, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas, Zamboanga del Norte at sa Lunes, Hulyo 21. Metro Manila, Ilocos, Car, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas. Tungkol naman sa storm surge, may minimal hanggang katamtamang panganib ng storm surge, 1.0 hanggang 2.0 metro, sa mga baybaying bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, at Ilocos Sur. Tingnan lang ang storm surge warning number 9. Tungkol naman sa dulot na peligro sa katubigan, may gale warning, babala sa malalakas na alon, po tayong itinaas sa Hilaga at silangang baybayin ng Hilagang Luzon. Tingnan ang gale warning number 4. At sa kondisyon ng karagatan sa loob ng 24 oras, ito ay napakagaspang na umaabot ng hanggang 6 meters ang taas ng alon sa baybayin ng Batanes at Babuyan Islands. Hanggang 4.5 meters naman sa hilagang baybayin ng Ilocos Norte at nalalabing bahagi ng baybayin ng Cagayan, mapanganib sa paglalayag para sa lahat ng sasakyang pandagat. Mga marino ay pinapayuhang manatili sa daungan o humanap agad ng masisilungan. Sa iba pang mga lugar sa Pilipinas, ang gaspang ng alon na abot ng 3.0 to 4.0 meters ay mararanasan sa baybayin ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang, Kalayaan Islands, kanlurang baybayin ng Palawan, kasama Calamian, Pangasinan, baybayin ng Isabela, Ilocos Sur, La Union, Batangas, Antique, Guimaras at Iloilo. Katamtamang alon naman ang mararanasan sa ibang lugar na abot ng 2.0-2.5 meters tulad ng baybayin ng Aurora, Northern Samar, Catanduanes, Eastern Samar, Negros Oriental, Masbate, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Davao Oriental. Iba pang baybayin ng Polillo Islands, Camarines Norte at Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Sur, Dinagat Islands, Siquijor, Cebu, Southern Leyte, Davao Occidental, Sarangani, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental. May babala para sa maliliit na sasakyang pandagat tulad ng motorbangka ay hindi pinapayuhang pumalawat. Paano maging ligtas? Ang kaalaman ang ating pinakamabisang panangga tuwing may sakuna. Ang pagiging handa ay hindi nagsisimula kapag nandyan ang bagyo. Ito ay isang bagay na dapat nating laging ginagawa. Una sa lahat, siguraduhin na mayroon kang go bag o emergency kit. Dapat itong naglalaman ng sapat ng pagkain at tubig para sa 3 araw. Isang first aid kit, isang flashlight na may dagdag na baterya, isang radyo na di baterya, isang power bank para sa iyong cellphone at mahahalagang dokumento na nakalagay sa isang lalagyan na hindi nababasa. Ang pagkakaroon ng mga ito sa isang madaling abutin na lugar ay makakatipid ng mahalagang oras kapag kailangan mong lumikas. Pangalawa, siguraduhin na ang iyong bahay ay ligtas at matibay.
Bago dumating ang malakas na hangin, suriin ang iyong bubong, bintana at pinto. Isara at siguraduhin na maayos ang pagkakakandado ng mga ito. Ipasok sa loob ng bahay ang anumang gamit sa labas na maaaring tangayin ng hangin tulad ng mga paso, upuan o kagamitan sa hardin. Kung ang iyong bahay ay gawa sa magaang materyales o nasa lugar na madalas bahain at magkaroon ng pangguho ng lupa, huwag mag-atubiling lumikas sa mas ligtas na lugar o sa itinatalagang evacuation center ng inyong barangay. Mas mabuti nang maging ligtas kaysa magsisi sa huli. Pangatlo, manatiling kalmado ngunit alerto. Tuwing may bagyo, iwasan ang paglabas ng bahay kung hindi kinakailangan, lalo na kung malakas ang hangin at ulan. Huwag subukang tumawid sa mga ilog, sapa o binabahang kalsada dahil maaaring tangayin ka ng malakas na agos. Mag-ingat din sa mga natumbang poste ng kuryente at sirang kawad. Manatili sa loob at makinig sa mga balita at anunsyo. Gamitin ang oras na ito upang makipag-ugnayan sa pamilya at siguraduhin na ligtas din sila. Ang pananatiling kalmado ay makatutulong sa iyo na gumawa ng tamang desisyon. Pang-apat at pinakamahalaga ay ang pakikinig at pagsunod sa mga autoridad. Ang pag-asa ang ating pangunahing pinagmulan ng impormasyon tungkol sa bagyo. Nagbibigay sila ng regular na update sa lokasyon, lakas at direksyon ng bagyo. Ang inyong lokal na pamahalaan mula sa munisipyo hanggang sa barangay ay magbibigay ng direktang anunsyo at instruksyon para sa inyong komunidad tulad ng kung kailan at saan lilikas. Huwag maniwala sa mga chismis o fake news. Tanging ang mga opisyal na anunsyo mula sa Pag-asa at sa inyong LGU ang dapat pagkatiwalaan at sundin para sa ating kolektibong kaligtasan. Ang Pilipinas ay nasa tinatawag na typhoon belt kaya hindi na bago sa atin ang mga bagyo. Taon-taon, halos 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang mga bagyo tulad ni Krising ay regular na bahagi ng ating buhay. Pero may napapansin ang mga siyentipiko na nagbabago. Ang climate change o ang pagbabago ng klima dahil sa global warming ay maaaring nagpapalakas sa mga bagyong ito. Ang mas mainit na temperatura ng dagat ay nagsisilbing gasolina sa mga bagyo na nagdudulot ng mas malakas na hangin at mas maraming ulan. Ang epekto ng climate change ay hindi lang sa lakas ng mga bagyo. Maaari din itong baguhin ang kanilang mga pattern. Maaaring magkaroon ng bagyo sa mga buwan na dati ay hindi karaniwan o dumadaan sila sa mga lugar na bihirang tamaan. Ito ay isang seryosong hamon na dapat nating harapin habang sinusubukan ng mga bansa sa buong mundo na lutasin ang climate change. Ang pinakamahalagang magagawa natin ngayon ay paigtingin ang ating paghahanda. Kailangan nating maging mas matatag at mas may kaalaman sa pagharap sa mga bagong normal na ito ng ating panahon. Ang bawat bagyo, tulad ni Krising, ay paalaala na ang kalikasan ay may sariling kapangyarihan. Ito rin ay isang pagkakataon para tayo ay magkaisa at magtulungan. Ang diwa ng bayanihan ay lumalabas tuwing may kalamidad. Ang pagtulong sa kapwa, pagbabahagi ng impormasyon at pagsunod sa mga patakaran ay simpleng paraan upang maipakita ang ating pagkakaisa. Ang pagiging handa ay hindi lang para sa sarili mo. Ito ay responsibilidad sa ating komunidad. Tandaan natin na sa anumang hamon, mas malakas tayo kapag magkasama. Sa panahon, laging may handa. Bilang pagtatapos, huwag nating kalimutan na ang pinakamahalaga nating sandata ay ang tamang impormasyon. Patuloy na subaybayan ang mga ulat mula sa Pag-asa
sa kanilang website, social media pages o sa radyo at telebisyon. Pakinggan ang mga anunsyo ng inyong mga lokal na opisyal. Inaasahang lalabas ng PAR si Tropical Storm Krising sa Sabado ng umaga o sa gabi. Ngunit hanggat hindi pa ito tuluyang lumalabas, mananatili tayong alerto at ligtas. Ang kaalaman tungkol sa panahon ay kapangyarihan para protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Tandaan, sa huli, kaligtasan ang laging nauuna. Mag-ingat tayong lahat, mga kaibigan.